Sa kahabaan ng EDSA, isang bus ang unti-unting huminto sa loading bay. Dahan-dahang bumukas ang pintuan at sumampa ang isang lalaking nakatuksido, matangkad, maayos ang tindig, at may presensyang agad na kumabog sa dibdib ni Atasha, ang lady bus driver na ating bida. Dire-diretso umupo ang lalaking nakatuksido sa priority seat, ang upuang inilaan para sa matatanda, buntis at mga PWD. Nakakunot ang noo ni Atasha habang tinitigan ito sa rearview mirror. Kuyang, pakisabihan naman yung boss na maangas na yan na hindi siya dyan. Matalim niyang bulong sa konduktor. Okay, Tash. Sagot ni Kuyang, ang ever-loyal na konduktor kay Tash. Lumapit ito sa lalaki. Sir, magandang gabi po. Baka pwede ho kayong lumipat. Pang priority po kasi yung upuan. Tumingala ang lalaki, bahagyang nakangisi. Wala naman akong nakikitang nakaupo rito. Tugon niya. Oo nga ho sir, pero... Putol agad ni Nick, ang estrangherong mayabang. Pero kapag ho may sumakay na priority, tiyak ko aalis kayo dyan, mister. Sabat ni Atasha na hindi na mapigilang makisawsaw. Tumaas ang kilay ni Nick. Why don't you just drive? Hindi nagpatalo si Atasha. Why don't you just leave that seat and reserve it for our elders, pregnant women or PWDs? Tasyaan mo na, awat ng konduktor. Pasensya na boss, sabay lingon kay Nick. Pero tama talaga siya. I know, malamig na putol muli ni Nick. Nang gigigil si Atasha, gusto niyang may makasakay na senior citizen para mapaalis si Mr. Tuxedo sa pwesto nito. Hindi pa siya tapos sa paninindigan. At tila dininig niya siya ng langit. Ilang minuto pa, isang matandang babae ang sumampa sa bus. Mabagal ang lakad nito, bitbitang isang eco bag at baston. Agad na tumayo si Nick at tahimik na inalalaya ng matanda papunta sa kanyang kinauupuan. Walang sinabi, walang angas. Nabigla si Atasha. Hindi ito inaasahan, may puso pala. Ngayon, natatawa si Atasha, ang maangas na Mr. Tuxedo, ayon, nakatayo, nagbabalanse. Isang maling preno ko lang tumba to. Pero dahil pinaupo na si nanay okay na. Sabi ni Atasha sa sarili. Lumipas ang ilang araw mula ng unang sakay ni Nick sa bus ni Atasha. Tahimik ang mga biyahe ni Atasha pero hindi niya maiwasang maisip ang mayabang na lalaking nakatuksido. Hanggang isang umaga, bigla na namang sumulpot si Nick kasama ang isang staff na may dalang papel. Good morning, miss. Private rental, buong araw. Wika ng staff. Approved na sa terminal, bayad na rin. Ha? Kayo na naman? Tanong ni Atasha, hindi mapigilan ng iritasyon. Miss me? Nakangiting tanong ni Nick. Hindi. Sagot ni Atasha sabay talikod, pero bago pa siya makalayo, inabutan siya ng konduktor. Tash, sabi niya, gusto raw niya ikaw pa rin ang mag-drive. Napailing si Atasha, pero hindi umalma. Duty pa rin naman to at bayad naman. Napuno naman agad ng mga pasaherong staff ng kumpanya ni Nick ang kanyang bus. Lahat masaya, excited, may nagbaon ng karaoke mic, may nagtatawanan. Aba, mayroon palang pa-vacation trip itong Mr. Tuxedo na to. At sa gitna ng kasiyahan, napapatingin kay Atasha si Nick. Maya-maya, dumiskarte siya. Lumapit sa harapan. Kape? Ayoko nang iniinom na hindi ko alam kung paano hinanda. Tugon ni Atasha. Baka ako pang naglagay ng lason, ganon? Tanong ni Nick nang nakangisi. Di ko alam, pero may motibo ka. Sagot ni Atasha, seryoso. Pagkatapos ng outing, lumapit si Nick. Sir, ano ba talagang gusto mo? Tanong ni Atasha habang nililinis ang dashboard. Tumingin si Nick sa kanya. Ikaw, natigilan si Atasha. Ikaw, Atasha, I want you to work for me. Napakunot na si Atasha. Teka, ito ba talagang dahilan ng pag-rent mo ng bus? Well, isa sa dahilan pero hindi yon biro. You are sharp.
Mayroon kang leadership skill. May malasakit. I need someone like that in my company. Umiling si Atasha. Ayoko, masaya na ako sa ganito. 100,000 a month. Ang bilis mo mag-offer ha. Ganyan ba kayong mayayaman? Parang nagsha-shopping lang ng tao. Saka kilala ko kayo. Hindi kayo ganyan kadali maglabas ng pera. Mga mayayaman, mas kuripot pa kaya. Kung kilala mo talaga kaming mga mayayaman, bakit mahirap ka pa rin? Natameme si Atasha pero hindi nagpapatalo. Dahil hindi ako binubuo ng pera at hindi lahat nadadaan sa sweldo. Ngumiti si Nick pero hindi na nagpumilit. Sa halip, iniabot ang calling card niya. Kung sakaling magbago ka ng isip, nandyan ako. Isang gabi, maliwanag ang city lights pero may kung anong lungkot ang bumalot sa isang modernong restaurant sa Pasig. Sa loob, nakaupo si Nick sa isang sulok, tahimik na sumusubo ng kanyang steak. Kaharap niya ang kanyang driver, si Kuya Ferdy. Boss, parang hindi ka naman gutom. Pansin ni Kuya Ferdy. Hindi sa gutom, may iniisip ako. Sagot ni Nick na nakatanaw sa labas. Sa di kalayuan, huminto ang isang pampasaherong bus. Bumaba ang ilang pasahero, mga estudyante, construction workers, isang nanay na may bitbit na grocery. Sa loob ng bus, natunogan ni Nick kung sino ang driver. Siya yun. Bulong niya. Sino, boss? Tanong ni Kuya Ferdy. It's her, si Atasha. Tumayo si Nick. Halika, sundan natin. Agad silang lumabas at sumakay sa kotse. Sumunod sila sa bus, tahimik, mabagal, gaya ng isang pulis na nasa tailing mission. Habang lumiliko ang bus sa isang maliit na kalye, napansin ni Nick ang kakaibang bagay. Kuya Ferds, tumigil ka muna. Bakit po? Yung hazard lights niya, tumingin ka. Nagbiblink ang ilaw. Pinapailaw niya ang hazard lights niya hanggang sa 3 kislap. Tapos mamamatay. At iilaw na naman ang 3 kislap. At mamamatay ulit hanggang sa paulit-ulit. SOS yan, Morse code. Bulong ni Nick habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Boss, baka naman nagloko lang. Pag-aalangan ni Kuya Ferdy. Hindi si Atasha ang tipo ng pabaya o kaya ay nagkamali. Basta, itabi mo. Itabi mo ang sasakyan. Lumiko ang bus sa isang bakanteng lote. Hindi ito terminal, hindi rin ito hintuan ng pasahero. Walang poste, walang tao, madilim. Isa lang ang streetlight at ito'y kumukundap-kundap pa. Tumigil ang bus. Mabilis ang paghinga ni Nick. Kuya Ferdy, halika. Puntahan natin. Baka delikado, boss. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Tahimik silang lumapit. Humahaplo sa balat nila ang lamig ng gabi. Ang anino ng bus ay tila halimaw sa dilim, malaki, matigas at misteryoso. At doon nila nakita ang nagpapakilalang pasahero. Nakasukob sa loob, nakatutok ang kutsilyo kay Atasha habang pilit siyang tinatanggalan ng seatbelt. Sir, nasa loob ang konduktor, nakagapos. Bulong ni Kuya Ferdy. May pasa ang labi ng konduktor. May dugo sa sulok ng bus. Si Atasha pilit pa rin kalmado, pero makikita sa mata niya ang takot. Nanginginig ang kamay niya habang pilit na itinataboy ang manyakis na sumakay kanina. Boss, tawagin na natin ang pulis. Ang sabi ng driver na si Kuya Ferdy. Pero itong si Nick, ayun, humablot ng bakal sa gilid ng daan. Wala ng oras. Isang malakas na sigaw. Bitawan mo siya! Nagulat ang lalaki na palingon. Paglingon niya, sinugod siya ni Nick at binangga hanggang sa bumangga ang ulo nito sa may dashboard. Nagpumiglas, pumalag, pero mabilis si Nick. Parang sanay sa ganitong sitwasyon. Kaya naman nahulog ang kutsilyo. Si Mang Ferdy naman ay tinulungan ng konduktor. Si Kuya Ferdy naman ay tinulungan ng konduktor. Ginupit ang tali gamit ang keychain blade. Atasha! Ayun, hawak ang kanyang dibdib, halos himatayin. Okay ka lang? Tanong ni Nick na habol din ang hininga. Hindi na sumagot si Atasha. Niyakap na lang si Nick ng sobrang mahigpit.
Parang ayaw na niyang pakawalan. Sa ospital, binigyan ng pangkalma si Atasha. Minor bruises lang daw, pero ang trauma, hindi ganong kadaling gamutin. Tahimik si Nick sa labas ng ER, hawak ang calling card niya. Pinagmamasdan ng mga nagdaraang nurses hanggang sa lumabas na si Atasha. Gusto mong bumalik sa pamamasada bukas? Tanong ni Nick. Si Atasha hindi sumasagot. Yan. Kasi ayoko nang malayo ka ulit sa paningin ko. Napatingin si Atasha. Trabaho ulit? Tanong nito. Oo, pero hindi bilang driver. Anong trabaho? Sa akin, sa kumpanya ko. Katabi ko sa desk. Kahit ano. Hindi ko kaya yon. Hindi ako graduate. Pagdadrive lang ang kaya ko. E di, personal driver. Okay. Sige. Start ka pagaling mo. Ano nang ang pangalan mo kasi? Atasha. Pagaling mo, Atasha. Mula nang iligtas ni Nick si Atasha sa gabing yon, hindi na siya muling bumitiw. Ngayon, si Atasha na ang laging kasama ng CEO sa mga meetings, inspections, at pwede rin pati sa gala. Hindi bilang alalay, kundi bilang pinagkakatiwalaan niyang driver. Atasha in uniform. Nakasabit ang ID, seryoso pero palaging alerto. Nick in his usual suit. Suplado pa rin sa ibang tao pero bakit laging malambing kapag kausap si Atasha? Tahimik ang biyahe. Nasa harap si Atasha, hawak ang manibela. Steady at sanay. Sa likod si Nick, abala sa pag-scroll sa kanyang tablet, sa kanyang schedule. Pero maya-maya nagsalita. Tash, sir? Bakit ka nga ba naging bus driver? Nagulat si Atasha. Hindi niya inaasahang tanungin ng isang CEO ang personal niyang kwento. Pero anong masama? Agad lang naman siyang hinar, di ba? May ari kami dati ng bus company, panimula niya, habang ang matay nakatuon pa rin sa kalsada. Alam kong mag-drive kasi laking terminal ako. Si Dad hands-on sa business namin. Yung mga araw na kasama ko siya sa biyahe, masaya. Kaya ayun, nagpaturo na rin ako. Tinuruan naman niya ako. Well, anong nangyari? Tanong ni Nick, bahagyang umusog paabante. Nalugi yung company namin dahil kay Mom. Tila kinagat ni Atasha ang labi niya. Nagkagulo, lumayo. Ayun, si Dad nagkasakit hanggang sa wala na si Dad. Si Mom, ewan ko dun. Di ko na aalamin kung nasaan siya. Sino kasama mo ngayon? Kapatid ko lang. Ako na rin ang tumayong magulang. So, bakit bus driver ka pa rin? Yan lang ang kaya ko, Sir Nick. Hanggang second year college lang ako, tapos hindi ko pa sineseryoso yung pag-aaral noon. Well, nakapag-aral ka naman pala. Tahimik si Atasha saglit. Pakiramdam ko kasi sa tuwing humahawak ako ng manibela at umiikot sa ruta, parang kasama ko pa rin si Dad. Parang buhay pa siya. Bakit ka sumama sa akin? Tanong ni Nick bigla. Tumahimik si Atasha na pabuntong hininga. Sige, wag na lang. Bye. Bulong niya pero may kirot sa boses. No, I'm just kidding. I'm just asking. Tumigil lang sasakyan sa stoplight, huminga ng malalim si Atasha. Kasi dahil sa offer mo rin na 100,000 a month, makakatuloy na ng college ang kapatid ko. Kasi yung sinasahod ko sa pagdadrive, aaminin ko, napupunta lang sa utang namin. Walang imik si Nick. Tumitig siya sa bintana. So, dahil nalungkot tayo, iliko mo na lang dyan sa kanan. Bakit po? Saan tayo pupunta? Secret, basta dyan sa kanan. Pumarada sila sa mall. Wala sa plano. Naglakad sila papunta sa isang simpleng karinderya-style resto sa food court. Chicken fillet, rice, iced tea. Walang PR, walang bodyguards, walang pangmayaman na vibes. Simpleng kwentuhan lang, simpleng tawa, parang hindi CEO at driver.
parang magkaibigan na matagal nang hindi nagkita. Pagkatapos, nanood sila ng sine, comedy, pero nagkapalitan sila ng tingin kapag may sweet scene. Walang kibuan, pero parehas nilang alam, may nararamdaman na. Lumabas sila ng sinehan, tahimik habang naglalakad pabalik sa sasakyan. Pagdating sa kotse, si Nick na ang umupo sa driver's seat. Ako naman ang magdadrive pa uwi. Wawa, may lisensya ka pala, sir. Biro ni Atasha. Dati akong may driver's license, ngayon may dahilan na ulit akong gamitin to. Sabay kindat ni Nick. Napatawa na lang si Atasha. Tahimik na silang bumiyahe pero may halong kilig ang hangin. Pare-parehong natutuwa sa direksyong tinatahak ng gabi at ng damdamin nila. Matapos ang nakakatuwang movie bonding, balik seryoso muli ang mundo ni Nick at Atasha. Nasa loob sila ng meeting room ng kumpanya. Isang malawak na kwartong may mahabang table, whiteboard projector, at 6 na board members. Tahimik si Atasha sa gilid habang binabasa ang notes niya. Hawak ang ballpen at notebook na may logo pa ng dating boss company ng tatay niya. Pagkatapos ng meeting, tumayo si Nick at tumingin sa kanya. Halika na, sumama ka sa office. May ipapakita ko. Naglakad sila papasok sa mga pribadong office ni Nick. May minimalist na interior, leather chairs at shelves ng business books. Magaling ka kanina. Nasundan mo ang mga pinag-uusapan. Akala ko, pag drive lang ng bus ang kaya mo. Kaya mo rin naman palang mag-minutes of the meeting. Sabay abot ni Nick ng folder. Ano to? Tanong ni Atasha na nagtataka. Scholarship, college, open university, business management. Saturday to Sunday ang pasok mo. Tapos, Mondays to Fridays, 10 p.m. to 11 p.m. online classes. Napatitig si Atasha sa papel. Parang hindi siya makahinga. Parang may kinurot sa puso niya. Can you do it? Tanong ni Nick. Yes. Opo sir. Kaya. Halos pabulong pero punong-puno ng emosyon. Tahimik nang umiti si Nick dahil sa pag-accept ng offer niya. Sa kanya kinuha ang isang itim na laptop bag at iniabot kay Atasha. Wag na, ako nang bahala dumiskarte kung anong gagamitin ko. Binigyan mo lang ako ng scholarship tapos bibigyan mo pa rin akong laptop. Hayan na, hindi mo na kailangang dumiskarte pa. Sa pag-aaral ka na lang dumiskarte. Sagot ni Nick, seryoso pero may halong lambing. Dumiskarte ka ng oras mo kung paano mo matutugunan yung pagtatrabaho sa akin at yung pag-aaral mo. Tahimik si Atasha. Hindi sanay tumanggap. Bakit mo ginagawa sa akin to? Because I want to help. Pero bakit ako? Dahil I see potential in you. Saka mahal mo ang matatanda, just like me. Just like you? Yes, come on, may pupuntahan tayo. Pero this time, ako nang magdadrive. Sa loob ng sasakyan, tahimik sila habang umaandar ang kotse. Relaxed ang atmosphere. Masayang-masaya pa rin si Atasha dahil makakapag-aral na siya. Lumiko naman sila sa isang private subdivision, tahimik at puno ng halaman. Tumigil sa harap ng isang white bungalow ang sasakyan. Bumaba si Nick at pinagbuksan ng pinto si Atasha. Let's go. Come inside. Pumasok sila. Amoy ang bagong lutong tinola sa loob ng mansyon. At sa sala, may isang matandang babae na naka-wheelchair, pero busilak ang ngiti. Lola, this is Atasha. Siya yung sinasabi ko sa yung lady bus driver. Ngumiti si Atasha at yumuko ng bahagya. Saka nagmano kay Lola. Hello po, magandang hapon po. So, ikaw pala ang madalas ikwento ng apo ko. Halika, tumabi ka sa akin. Mabait ka raw sa matatanda. Totoo ba yon? Opo. Sabi po kasi ng tatay ko, maging mabait ako sa matatanda para gumanda yung buhay ko. Napuno ng tawa at kwento ang gabing yon. Nagtimpla ng tsaa si Atasha at nagsalo sila ng tinola sa dining table. Sa bawat saglit, unti-unting bumubuo ng koneksyon, hindi lang sa pagitan ng CEO at driver,
kundi sa pagitan ng dalawang pusong parehas nawalan. Ang mga ilaw ng airport ay kumikislap mula sa kanilang business class na upuan sa isang pribadong lounge. Napakatindi ng kaba na nararamdaman ni Nick. Ang isang malaking investor mula sa Australia ay naghihintay at siya lang ang tanging representative na maaaring humarap sa kanila. Napakabigat ng responsibilidad pero napakabigat din ng takot ni Nick sa paglakbay. Tash, nagsimula si Nick. Ang boses ay may halong takot. Yes po, sir. Tanong ni Atasha, nakatingin sa kanya mula sa tabi. Takot akong mag-take off, ang sabi ni Nick. Halata ang hirap ng pakiramdam niya. Hindi siya sanay sa mga ganitong sitwasyon. Naaalala niyang ito ang dahilan ng pagkamatay ng parents niya. Pero ang flight na ito ay para sa kumpanya, para sa daan-daang empleyado niyang nakaasa sa kanya. Tumingin si Atasha sa kanya, puno ng pangunawa at malasakit. Okay lang yan, Sir Nick. Hindi ka nag-iisa, dito ko. Sabay hawak ng kamay niya. Nagkatinginan sila. Sumandal si Nick sa upuan, napansin niyang iba ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, tila may isang taong nag-aalaga sa kanya. Hindi lang bilang isang boss, kundi bilang isang tao. Salamat, Tash. Thank you. Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Nick. Ang mga salitang hindi na kanya kailangang sabihin pa. Pagkatapos ng matagumpay na paglanding sa Australia at ng isang successful na meeting, sumama si Atasha kay Nick at nagsimula silang gumala sa Australia. Ang mga mata ni Atasha ay nakangiti sa tuwa habang pinagmamasdan ng mga makukulay na tanawin ng Sydney. Hindi na ito ang mga pook na madalas niyang makita sa Pilipinas. Habang naglalakad sila sa Harbour Bridge, tinitigan ni Atasha si Nick. Bawat hakbang nila, ayun, isang pagkakataon na mas lalo pa nilang makilala ang isa't isa. Ang masayang tingin ni Atasha ay nagbigay kay Nick ng lakas ng loob. Hindi siya sanay sa ganitong mga paglalakbay, ngunit sa tabi ni Atasha, napansin niyang mas dumali. Ang mundo dati tila'y malayo at mahirap abutin. Ngayon, tila nagiging mas magaan. Halika, Sir Nick. Food trip tayo. Nandiyan na yung famous na fish and chips. Pangarap ko lang to dati eh. Tara na. Tanong ni Atasha at excited na rin siya habang tinitingnan si Nick. Sige, ikaw bahala. Sagot ni Nick. Walang takot sa kanyang mga mata ngayon at bahagya siyang umiti. Bago sila bumalik sa Pilipinas, may nadahanan silang butik na nagtitinda ng napakagaganda at makukulay na scarf. Agad niyang naalala ang lola ni Nick, si Lola Donna. Dahil doon, ibinili niya ang pinakamagandang scarf para kay Lola. Sumulyap si Nick at nakita ang ngiti sa mukha ni Atasha habang dinaramdam ang init ng scarf. Alam niyang ibibigay ito ni Atasha kay Lola Donna. Kaya naman bilang regalo, binilhan din ni Nick si Atasha ng mga dress. Pag-uwi nila galing Australia ay, okay lang bang puntahan si Lola? Bigla ko siyang na-miss. Sure, why not? Sagot ni Nick. At yun, dumiretso nga sila sa mansyon nila Nick kung saan naroon si Lola Donna. Lola, good afternoon po. May pasalubong po ako sa inyo. Wow, iha! Nag-abala ka pa. Basta para sa inyo po. Lola, akit lang ako sa study room. May reports ako na kailangan basahin. Our meeting went successful naman. Maiwan ko po muna kayo. Okay, apo. Oh, halika, iha. Kumain ka ng halayang ube. Napakasarap niyan. Ipinaluto ko kay Saling pero recipe ko yan. Wow, sige po Lola, na-miss ko nga po yung halaya. Habang kumakain si Tash, masaya lamang siyang pinagmamasdan ni Lola Donna. Hanggang sa, Iha, gusto ko lang sanang malaman mo na ikaw lang ang babaeng dinala ni Nick dito sa bahay. Alam ko, ngayon lang kayo nagkakilala pero nakikita ko sa mga mata niya ang saya kapag nakikita ka niya. Kung ayos lang sa'yo, sana pumayag ka kung sakaling magtapat siya ng pag-ibig niya.
Sana walang problema sa'yo. Si Lola ay nagpatuloy. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pagmamahal at maaaring pamamaalam din. Buhat nang mawala ang mga magulang niya, siya na ang nag-alaga sa akin, kasabay ng pagiging leader niya sa negosyo. Ang hiling ko lang, sa araw na mawala ako, sana masamahan mo siya palagi, araw-araw sa buhay niya. Matyaga naman siya at mabait. Hindi ka nalolokohin. Mamahalin ka rin niya. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal na kaya niyang ibigay. Si Atasha hindi nakapagsalita agad. Masyado niyang iniisip ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa, sa kanya at kay Nick, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Si Nick, kahit na seryoso sa trabaho, mayroong pusong mapagmalasakit at punong-puno ng pagmamahal. Habang pinapakinggan ni Atasha si Lola Donna, ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanilang dalawa pero alam niyang may isang bagay na magaganap sa kanilang buhay. Sa isang umaga sa opisina, si Atasha ay nagkaroon ng pagkakataong makipagkwentuhan sa mga naging driver ni Mr. CEO o ni Sir Nick. Ang mga matatandang driver nito ay nagsimula pa noong maliit pa si Nick, kaya't marami silang kwento tungkol kay Nick na hindi pa naririnig ni Atasha. Habang nagtatrabaho si Atasha sa isang sulok ng kumpanya, narinig niya ang mga usapan ng mga driver. Hindi nila alam na naroroon din si Atasha, kaya't nagpatuloy sila sa kanilang kwento. Alam mo ba, napakabait ni Sir Nick, sabi ng isang driver. Tinuturo ang isang folder na may mga dokumento ni Mr. CEO. Kahit noong maliit pa siya, matyaga na yan sa mga tao. Hindi siya yung tipong boss na nag-aabang lang ng pagkakamali mo. Kung may problema, tutulungan ka. Oo nga pare, napansin ko rin. Kung may mga medical na kailangan, bigay siya ng financial assistance. Naalala ko noon nung nanganak yung misis ko. Hindi siya nagpapabaya. Kahit nga mga driver niya, masaya at mahal siya. Nagpatuloy ang pag-uusap nila habang si Atasha tahimik na nakikinig. Naisip niya kung gaano kaiba si Nick kumpara sa iba. Hindi siya tulad ng iniisip niyang boss na mayabang at laging nasa mataas na posisyon. Si Nick, bagamat matigas sa negosyo, may malasakit din sa mga tao. At sa mga kwentong narinig ni Atasha, naramdaman niyang hindi lang siya ang binibigyan ng pagkakataon ni Nick. Lahat ng tao sa paligid niya, may malasakit siya. Habang papauwi na silang dalawa, biglang, "Ikanan mo, Tash. Nagugutom ako. Kumain tayo," sabi ni Nick, na tila biglang nakaramdam nga ng gutom. Si Atasha, sanay sa mga ganitong ugali ng CEO, ay nagtanong, "Sorry sir, may 10 p.m. pa po kong klase." Sagot ni Atasha nang may kaunting alalahanin. Alam niyang ang klase niya ay may oras at hindi siya pwedeng umabsent. Sayang naman ang ipinapaaral sa kanya. Tumingin si Nick sa kanya, tila nag-iisip ng mabilis bago nagbigay ng isang magaan na sagot. "Doon ka magklase." "Pwede yon?" Tanong ni Atasha, may halong tuwa at pag-aalangan. "Of course," sagot ni Nick na tila hindi alintana ang oras. Pagdating nila sa restaurant, nagtakda na si Atasha para magsimula ng kanyang klase. Habang nilalapag ng mga waiter ang mga pagkain, si Nick at Atasha naman ay busy sa kanilang sariling gawain. Abala si Nick sa pagre-review ng mga dokumento. Ang kanilang oras na magkasama ay hindi na tulad ng dati. Ang dating magkaibang mundo ng isang CEO at isang bus driver ay nagsimulang magtaglay ng mas malalim na koneksyon. Habang nagsisimula ang klase ni Atasha, napansin ni Nick ang masipag at determinadong mukha ng babae. Lumingon siya sandali at nakita si Atasha na nag-aaral ng mabuti. Ang mga mata ni Atasha ay puno ng focus at ang bawat galaw niya ay tila naglalaman ng pangarap. Habang ang mga mata ni Nick ay nagmamasid, napansin niyang si Atasha ay hindi lang basta nakikinig sa klase. Ang mga kilay niya ay nakataas sa bawat bagong lesson na pinapakinggan. Si Atasha sa kabilang banda ay walang tigil sa pagfo-focus sa kanyang laptop.
Hindi siya pwedeng magpabaya sa scholarship na ibinigay sa kanya ni Nick. Kailangan niyang magtagumpay, hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kapatid niya na umaasa sa kanya. Hindi ko pwedeng sayangin to. Bulong ni Atasha sa sarili habang ipinagpapatuloy ang klase. Nakikita ni Nick ang pagsusumikap ni Atasha at napansin niyang may hindi pangkaraniwang lakas sa kanya. Hindi lang siya basta-basta driver, may pangarap siya at may tapang para sundan iyon. I'm proud of you. Bulong ni Nick sa sarili. Hindi ito narinig ni Atasha ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niyang may malaking bagay na nangyayari sa buhay nila. Isang malaking araw ang sumalubong kay Atasha, ang graduation ng kapatid niyang si Alea. Ang kapatid niyang matagal nang nagpipilit na makapagtapos sa kursong Information Technology. Si Alea ay kilala sa pagiging magaling sa programming at maraming taon ng pagsusumikap. Proud na proud si Atasha habang tinitingnan ng kapatid niya na nakasuot ng toga. Habang nag-aayos ng sarili si Atasha at nagmamasid sa kanyang kapatid, dumating si Nick, ang CEO ng kumpanya at hindi inaasahang bisita sa graduation. Laking gulat ni Atasha nang makita si Nick na may dalang malaking bouquet ng mga bulaklak. Tinutok niya ang mga mata sa bulaklak at para bang may malamig na pakiramdam na dumaan sa kanyang katawan. Akala niya ang bouquet ay para sa kanya. Ngunit nang ibigay ni Nick ang bouquet, hindi sa kanya kundi kay Alea, nanlaki ang mga mata ni Atasha. Wow, kuya! Napakabongga niyo po talaga. Thank you po sa pagpunta sa graduation ko, sabi ni Alea, na masaya at sabik na tinanggap ang mga bulaklak. Si Atasha, ayun, medyo naiirita dahil umasa siya. Bakit? Ikaw ba ang gumraduate? Nang aasar na tanong ni Nick kay Atasha, tinutukso siya. Hindi, bakit? Ano bang sinasabi ko? Sagot niya. Napakamot sa ulo, hindi na lang siya nagsalita pa dahil alam niyang mas lalalim pa o mas lalawak pa ang kanilang pagtatalo. Matapos ang graduation, nagpunta sila kay Lola Donna. Nag-aaya raw ito para sa isang simpleng tanghalian. Ang lola ni Nick o si Lola Donna ay masigasig na nagpaluto ng paborito nilang mga pagkain. Pinoy foods, sisig, sinigang na salmon, pochero. Masarap ang pagkain at masaya silang nagdiriwang ng tagumpay ni Alea. Pagkatapos ng pananghalian, inaya ni Lola Donna si Alea na pumunta sa garden at nang makita rin ang kanilang fish pond. Naiwan si Atasha at si Nick sa dining table, abala sa kanilang usapan. Galit ka pa rin? Bulong ni Nick kay Atasha na tila hindi niya napansin na si Atasha ay hindi maayos ang mood. Ako? Bakit naman ako magagalit, sir? Tanong ni Atasha, sinusubukang magpanggap na hindi siya apektado. Don't deny it. You're busted. Sabi ni Nick na alam ang nararamdaman ni Atasha. Alam mo, masyado ka lang feeling, sir. Hindi ako galit, okay? Sagot ni Atasha na may kasamang matipid ng ngiti sa kabila ng inis na nararamdaman. Hayaan mo, kapag ikaw naman ang gumraduate, bibilhin ko lahat ng bouquet sa mga flower shop at ibibigay ko sa'yo para ikaw lang ang may bulaklak. Sabi ni Nick na tila may pagka-humor. Tama na, okay? Hindi ako galit. In fact, nagpapasalamat nga ako dahil kahit papano pinunan niyo ni Lola yung pagkukulang sa puso namin dahil wala ang mga magulang namin. Seryosong sabi ni Atasha. Ikaw rin, you completed my heart. Sagot ni Nick. Biglang nag-blush si Atasha sa mga salitang yun. Uy, ano yung nasa pisngi mo? Pangaasar ni Nick na tinitingnan ng reaksyon ni Atasha. Agad siyang napahawak sa pisngi dahil alam niyang namumula ang mga ito. You are blushing. Nagkatinginan silang dalawa at hindi nakayanan ni Atasha ang sinabi ni Nick. Nahulog na lang ang mga mata at napangiti. And I think this will make you blush even more. Sabi ni Nick sabay hinawakan ng kaliwang kamay ni Atasha. Isinuot niya ang isang singsing sa daliri ni Atasha. Isang singsing na may bulaklak na hugis at binubuo ng mga diamond stones. Para saan to?
Tanong ni Atasha nang hindi makapaniwala sa nangyayari. Well, motivation, sagot ni Nick. Para sa tuwing makikita mo yan, sipagin ka lalong mag-aral para magkaroon ka ng bouquet ng bulaklak. Okay ba? Si Atasha ayun hindi makapagsalita. Naramdaman niyang may kakaibang warmth na pumasok sa kanyang puso. Hindi niya alam kung nang-iinis lang ba si Nick o talagang may ibig sabihin ng lahat ng ito. Ewan ko sa'yo, hindi ko alam kung nangiinis ka lang ba o ano. Sagot ni Atasha ng mangiti. Nagtila baga nag-pause saglit ang oras at nagkatinginan silang dalawa. Nararamdaman nila ang isang unspoken na salita at mga pakiramdam. Ang mga mata ni Atasha ay puno ng tanong pero sa kabila ng lahat ng ito, natutuhan niyang tanggapin ng bawat galak at pasasalamat na ibinibigay ni Nick. Habang abala si Lady Driver sa kanyang mga libro, matinding konsentrasyon ang ipinapakita niya. Ngunit hindi niya maiwasang matitigan paminsan-minsan ang kanyang mga mata ay napapatingin sa singsing na ibinigay sa kanya ni Nick. Isang hugis bulaklak na may mga diamond stones. Hay, okay. Bulong niya sa sarili. Umaasa ka lang, ikaw driver ka. Siya boss, okay? Focus. Kailangan makagraduate para kahit papano makabawi man lang. Walang saysay kung magpapadala siya sa mga emosyon at pansamantalang kaligayahan, kailangan niyang magsikap para sa kanyang sarili at para sa mga pangarap niya. Isang araw, habang nasa kotse sila, papalapit na ang graduation ni Atasha. Ang tono ng boses ni Nick ay tila may halong biro. Malapit na ang graduation. Congratulations na agad, Tash. Teka, o-orderin ko na pala ngayon lahat yung mga bouquet para hindi maubusan. Baka magalit ka na naman eh. Hays, sagot na lang ni Atasha na tila nahihirapang magpigil. Grabe, ang seryoso. Nag-iingat lang ako sa pagmamaneho, sir. Di ba kapag malapit na ang graduation, lapitin na ng disgrasya. Kaya kung ayaw nyo ring madisgrasya tatahimik na lang ako kung ako sa inyo. Isang matalim na sagot mula kay Atasha, ngunit sa loob-loob niya, kailan ba titigil sa pang-aasar sa kanya to? Sa kabilang dako, si Nick tumawag sa kanyang cellphone at ini-loudspeaker pa. Hello, Kuya Ferdy. Oh yes sir, hello po. Chinek mo ba ito? Nag-o-overheat eh. Opo sir, chinek po. Nag-o-overheat po ba ang sasakyan ngayon? Hindi. Yung driver ang nag-overheat. Sir, kaya niyo nang palamigin ang ulo ni ma'am. Napangiti si Nick, ngunit nang matapos ang tawag, nagbiro siya muli. Halika, daan tayo sa mall. Bakit? Baka malate ka sa meeting. Tanong ni Atasha. Mag-ice cream lang ako, ang init eh. Pinababa niya si Nick sa drop area at umalis upang maghanap ng parking. Sa mall, habang abala si Nick sa pagbili ng ice cream, nagpa siya siyang tawagan si Atasha, ngunit hindi ito sumasagot. Pati ba naman sa call, hindi sumasagot. Inis na sabi ni Nick, tila nababahala na. Nang lumabas siya ng ice cream shop, nakita niyang nagsasara na ang mga pinto ng mga butik at mga restaurant sa mall. Ang mga security guards ay tila nag-aalala. What's wrong? Why? Tanong ni Nick sa pagkabigla. Para po sa safety natin, may shootout po na nangyayari sa parking area. Sagot ng staff ng ice cream parlor. Napalunok si Nick. Shootout? Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Naaalala niya ang sinabi ni Atasha tungkol sa pagiging malapitin ng disgrasya sa mga panahon malapit na ang graduation. No, this can't be, sabi ni Nick. Teka, lalabas ako. Sir, delikado. Ako ang masisisante nito eh. Sabay pigil ng ice cream parlor staff. Mas malakas ako sa babaeng empleyadong to. Kailangan ko makalabas. Kaya naman inagaw niya ang kadena. Buti na lang hindi pa nailalock ang padlock. Saka siya kumaripas ng takbo. Palabas sana sa mall. Subalit nakasara na ang main doors. Nakita siya ng mga guards at sinabihang
Bawal na nga lumabas dahil may nangyayaring shootout sa parking area. No, yung driver ko. She's there. Sir, alam niyo po ba kung saang block nakapark ang driver niyo? Then, I don't know. Sir, kung gayon, napaka-risky ng gagawin niyo. Hindi niyo naman din alam kung saang block nakapark. At tumunog ang radyo. Hello, 03-0047. Gabriel ang pangalang hinahanap. Over. This is 0047. Copy. Over. Everyone, hanapin ang Gabriel na tinutukoy. Over. Sir, yung Gabriel naman pala ang gustong makita ng taong yan. Hindi naman siguro ako kakantiin kung lalabas ako para hanapin yung driver ko, di ba? Sir, pasensya na. We can't risk any life. And I can't also risk the life of my driver. Ang kulit sa isip-isip ng mga gwardya. Muling tumunog ang radyo. 0447, Town 1, negative, over. This is 0447, copy. How about the second town? Over. Town 2, negative, over. Third floor na lang ang natitira. Wisit na Gabriel na yan, kung sino man siya, at kung sino man tong nanggugulo dito. Nandadamay pa, sabi ni Nick sa sarili. Maya-maya pa ay narinig niya ang radyo. 1362, white polo shirt, fair. Kahit na naka-code pa, ay naintindihan pa rin ni Nick. Hostage, female, white polo shirt, fair skin. Si Atasha yun. Sir, yung driver ko yun. At biglang umalingaw ang 3 putok ng baril. Biglang nanlambot ang 2 tuhod ni Nick. Sir Nick! Biglang lumabas si Atasha sa isang kanto ng mall. Nabunutan naman agad ng tinik sa dibdib si Nick. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Tumakbo si Nick papunta kay Atasha at saka hinag ka nito. Nahanap kita, sir. Bale, nakapasok agad ako bago magsimulang magulo ang parking area. Bakit ba? Hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salitang yon, nagpatibay sa puso ni Atasha. Hindi na niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman. Matapos ang mga hindi inaasahang kaganapan, pinili ni Nick na magpasundo kay Kuya Ferdy. Habang naglalakad, binigyan ni Nick si Atasha ng isang karapatang mag-leave. Atasha, siguro mag-leave ka na lang muna. Bakit? Hindi naman ako nagpa-file ng leave. Pumasok ka na lang ulit after ng graduation mo. Nagbiro si Atasha. Ah, naniwala ka naman sa sinabi ko. No, I just want you to rest. Please. Stop laughing, okay? Walang nakakatawa. Kuya Ferdy, hindi pala yung driver ang nag-overheat, yung boss. Napatawa rin si Kuya Ferdy, ngunit pinigilan siya ni Nick. Tingnan natin kung makakatawa pa kayo kapag wala na kayong trabaho. Si Kuya Ferdy biglang naging seryoso, ngunit nagbiro pa ulit. Ay, ang unfair naman, boss. Siya lang ang pwedeng magbiro. Enough, sabi ni Nick. Pero napatawa rin naman siya sa huling sinambit ng kanyang driver. Sa mga araw ng leave ni Atasha, nagpunta siya sa opisina. Di ba sabi ko mag-leave ka? Oo nga, hindi naman ako driver mo ngayon ah. Naka-leave ako. Sabi ko, magpahinga ka. Nagpapahinga ako. Dito? Oo, sa trabaho. Pahinga ko to eh. Work is the new rest, di ba? Paano ka nakapunta rito? Nag-drive. Ng ano? Single. Mas delikado. Halika, ipapahatid kita kay Kuya Ferdy. Ano ba? Wala nga mangyayari, sir, okay? Saka kaya ako nandito. Ito oh, iaabot ni Atasha ang invitation sa kanyang graduation. Wala naman akong ibang maiimbitahan kundi ikaw. I have an appointment that time.
Ay, ganun. Hindi mo pwedeng i-cancel? That's important. Okay. Sa bagay, sino ba naman ako? Nagpaawa ka pa. Hindi naman. Gusto ko lang nang may kasama kami ng kapatid ko. Saka isa pa, ikaw naman yung nagpaaral sa akin. Kumbaga, tatay na kita. Ang bata ko namang naging tatay mo. Sige, magsasend na lang ako ng picture, sir. No need. Nahiya ka pa. Pero still, super thank you po. Super thank you dahil sa wakas magkakadiploma na rin ako. No worries. May kumatok sa glass door, ang sekretarya ni Nick. Sir, the board is complete. They are waiting for you. Okay, in a minute. O siya, magmi-meeting lang kami. Ano ba yan? Kapag sa mga walang kwentang bagay, kaya niyang i-cancel yung mga importanteng meetings or appointments niya. Sa graduation ko, hindi man lang niya gawa ng paraan. Hay, sa bagay, Atasha, kailan ka ba naging mahalaga sa kanya? Nung natakot siya nung may shootout sa mall? Di bale. At least, sa isang pagkakataon, naramdaman ko namang mahalaga ako sa kanya. Mabilis na dumating ang araw ng graduation. Excited si Atasha na matanggap ang kanyang diploma. Pero napansin niyang ang mga kaklase niya ay excited sa isang bagay. Uy, nabalitaan niyo ba? Di ba hindi dinisclose sa atin kung sino ang guest speaker? Well, I have heard from someone na super guwapo ng guest speaker. I can't wait to see him. Yes, hindi siya yung lolo type na magsasabi ng learning sa buhay. Salamat naman at ngayon ako gagraduate. I'm so excited tuloy na makita ang guest speaker. Sabay-sabay kinilig ang mga gagraduate. Kababaw naman talaga. Sabi ni Atasha sa sarili. Ngayon lang ba sila makakakita ng gwapo? Kawawa naman tong mga to. Ako araw-araw. Saka natawa si Atasha sa sarili. Nakaupo si Atasha sa dulong kolom ng upuan, sa pinakamalapit sa aisle. Nang makapagmarcha na ang lahat, in-announce na ng Masters of Ceremony ang guest speaker. Let us all welcome the faculty, the leaders of the institution, together with Mr. Nicolas Velasquez, our guest speaker. Nicolas Velasquez? Si Nick? Saka lang siya nagkaroon ng pakialam. Ayun, si Nick, lumalakad kasama ang mga dean, naka-blue na fitted tuxedo, at nakahawi ang buhok. Saka napadako ang mga mata ni Atasha sa hawak-hawak ni Nick na napakalaking bouquet. Bigla siyang kinabahan. Okay, Atasha, huwag ka nang umasa. Malamang sa dean yun. Ireregalo niya sa dean yun, okay? Kaya umiba na lang siya ng tingin. Tinalikuran niya ang mga naglalakad hanggang sa kinalabit siya ng katabi niya. Uy, sabi sa kanya. Sabay inginuso ang likuran niya. Andon si Nick, hawak ang bouquet at iniaabot sa kanya. Anong dapat kong gawin? Baka nagkukos ako ng scene. Pinapressure pa niya lalo ang sarili. Kaya naman wala siyang nagawa kundi abutin na lang agad. Nang maiabot na ni Nick sa kanyang bulaklak, nagtuloy-tuloy siya kasama ang mga dean sa stage. Ito namang si Atasha, napakahaba ng buhok. Mas mahaba pa ata sa red carpet ng aisle na pinagmartsahan nila. Ang mga katabi niya, ayon, kinikilig. Yung iba naman, syempre, naiinggit. And to give us inspirational message, I would like to introduce to you the Chief Executive Officer of Velasquez Construction Company. Matapos ang ilang programa, panahon na para i-introduce si Nicolas Velasquez. To give us an inspirational message, I would like to introduce to you the Chief Executive Officer of Velasquez Construction Company. He is a proud alumnus of this institution, Batch 2012, with a degree in Bachelor of Science in Business Management. He also earned his Master's in Business Management here and graduated in 2014. Let us put our hands together for Mr. Nicolas Velasquez. At napuno ng palakpakan ang buong auditorium. Good morning, everyone.
And congratulations to the graduating class. It's truly an honor to stand here today, not just as a CEO or as an alumnus, but as someone who once sat where you are now, wondering what the future holds. Graduation is not the end, it's the beginning of a new chapter, one filled with challenges, decisions, and countless opportunities. Be good to everyone, even to those who were not good to you. Because being good is not about how others treat you, right? It's about who you are and who you choose to become. Just like someone I know who is graduating here today, a person who remained a kind and selfless sister, even when the world wasn't always kind to her. Her story reminds us that you can still choose compassion in the face of hardship. To all graduates, wear your values with pride. Build your success on integrity, kindness, and hard work. Again, congratulations. I can't wait to see how each of you will make your mark in the world. Pagkatapos ng speech ni Nick, sinimulan na ang seremonya sa pagtawag ng mga pangalan ng graduates at pagtanggap ng diploma. Atasha Marquez Santos, Bachelor of Science in Business Management. Pag-akyat ni Atasha, nagpunta siya sa gitnang bahagi ng stage para tanggapin ang diploma at kumamay sa mga dean, pati na rin kay Nick. Congratulations, I'm proud of you. Thank you. This is for you. Nagpakuha sila ng litrato ng may mga tunay ng ngiti sa kanilang mga labi at puso. Nang matapos na ang graduation, akala ko ba may mahalaga kang appointment kaya hindi ka makakapunta sa graduation ko? Well, wala akong sinabing hindi ako makakapunta sa graduation mo. Ang sabi ko lang ay may mahalaga akong appointment. At ito nga yun. Basta, ganun pa rin yung meaning nun. Bakit hindi mo na lang sinabing okay, makakapunta ako? Natawa si Nick. May bulaklak ka na nga, nagtatampo ka pa rin. No. Haha, bakit ate? Sabi ko na nga ba nalungkot ka ng graduation ko dahil akala mo sa'yo yung flowers? Mas lalong no. Ayaw pang aminin. Halika na nga kuya, hayaan natin siya diyang magpaka-bitter. Haha, right, let's go. Wait, picturean mo kami ni Sir Nick, please. Wow, sure ate. O kuya, punta ka na dun, baka magbagong isip niya ng ate ko. Agad niyang nagpunta si Nick sa tabi ni Atasha. Kinuha ni Nick ang malaking bouquet para hindi mahirapan si Atasha. Inilagay niya sa harapan nilang dalawa. Para matakpan ang kamay niyang unti-unting humahawak sa kamay ni Atasha. Si Nick, ayon, nagpapanggap na parang walang nangyayari. Si Atasha naman parang naiinis na kinikilig. Nanlambot agad ang kanyang mga tuhod. Di niya maipaliwanag ang pakiramdam ng pagdampi ng palad ni Nick sa palad niya. Yabang pa rin, sabi niya kay Nick, habang tumatawa-tawa ito. Si Alea naman, ang kapatid ni Atasha, click lang ng click sa camera, mas maganda, candid shots, napaka-natural. Ilang linggo matapos ang graduation. Good morning, Mama Atasha. Pasok po kayo. Hinihintay na po kayo ni Sir Nick. Bahagyang napatigil si Atasha sa harap ng opisina. Hindi niya inaasahan na muli siyang tatawagin para sa isang job interview. Hindi bilang isang driver, kundi bilang isang staff sa kumpanya ni Nick. Bahagyang napatigil si Atasha. Pagbukas ng pinto, bumungad ang pamilyar ng ngiti ni Nick. Miss Santos, please take a seat. Formal na bungad nito pero may pilyong ngiti sa gilid ng labi. Ano to? Legit ba to o trip mo lang? Tanong ni Atasha na napataas ang kilay. Legit to. We're looking for a business management officer. And based sa records mo, performance mo, at kakayahan mo, pwedeng-pwede ka sa posisyon. Besides, ako din naman ang magde-decide, di ba? Sure ka, hindi mo lang ako gusto, kaya mo ako pinapasok dito. Pabiro, pero pagmamayabang na tanong ni Atasha. Pwede bang both?
Sagot ni Nick sabay abot ng folder. You can read the job description. Hindi ko ito binigay dahil may gusto ko sa'yo. Binibigay ko to dahil alam kong deserve mo. Napangiti si Atasha. At sa mismong araw din yon, tinanggap niya ang alok. Nagbago man ang paligid, pero hindi nagbago ang lambing ni Nick. Mga ilang linggo pa ang lumipas, palihim ang panliligaw niya kay Atasha. May mga sticky notes na iniiwan siya sa desk nito. Mayroong libreng pa-coffee tuwing Lunes, at kapag late lunch na si Atasha, biglang may lilitaw na take-out galing sa paborito nilang kainan. May pa-lunch ka na naman. Siyempre, baka may ibang manligaw, kaya unahan ko na. Anong klaseng unahan yan? Soft lunch? Hindi. Malinaw to. Ligaw lunch. Okay? Kinilig si Atasha pero sinubukang itago. Loko mo talaga, sir. Isang Sabado ng hapon, habang nakaupo sa veranda ng ancestral house ng mga Velasquez, nakausap ni Atasha ang lola ni Nick. Bit-bit nito ang isang tray ng kakanin. Alam mo, iha, matagal ko nang hinihintay tong araw na to. Akala ko, tatandang binata ang apo ko. Pero ngayon, heto't may inspirasyon na. Lola, ako nga po ang dapat magpasalamat. Napakabuti po ni Nick. At kayo rin po. Hindi lang mabuti ang apo ko. Mahal na mahal ka nun. Sabi ni Lola habang umingiti. At kung kayo na talaga, gusto kong sabihin na una pa lang, tanggap na tanggap kita. Gustong gusto kita para sa apo ko. Masaya ako na sa wakas may babaeng mamahalin si Nick at mamahalin siya pabalik. Hindi napigilan ni Atasha ang lumuha. Ngayon niya mas lalong naramdaman na hindi lang siya basta parte ng buhay ni Nick. Parte na rin siya ng pamilya nito. Simula nang maging opisyal na silang magkasintahan, mas lalong naging matatag ang samahan ni Nick at Atasha. Sa trabaho, nananatiling profesional si Atasha. Hindi siya umaasa kay Nick sa anumang pabor. Ginawa niya ang lahat upang patunayan na nararapat siya sa posisyon hindi dahil sa relasyon nila, kundi dahil sa galing niya. Si Nick naman mas lalo pang humanga kay Atasha. Araw-araw niyang nasasaksihan kung gaano ito kasipag, ka-dedicated at gaano nito minamahal ang ginagawa niya. Tuwing weekends, nagbabakasyon sila sa Tagaytay, Batangas, o minsan naman sa simpleng tambay lang sa bahay ni Lola habang nagluluto ng paborito nilang sinigang. May mga tampuhan, syempre, tulad ng selos, misunderstandings at pagod sa trabaho, pero sa bawat alitan, mas lalo silang natutong makinig sa isa't isa. At isang taon matapos ang kanilang relasyon, dumating ang araw na pinaka-inaabangan ni Nick, Atasha, at higit sa lahat ni Lola. Ginanap ang kasal sa isang eleganteng garden venue sa Tagaytay. Ang bulaklak ay puti pastel, may hanging fairy lights at malamig ang simoy ng hangin. Habang naglalakad si Atasha sa aisle, suot ang simpleng gown na bumagay sa kanyang natural na ganda. Naluha na lang si Nick, hindi dahil sa kaba kundi sa tuwa. Ang babaeng pangarap niya ngayon ay magiging asawa na niya. Nang magsalita ang officiant at tinanong si Nick, handa ka bang mahalin ng tapat si Atasha sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya habang kayo'y nabubuhay? Tumango si Nick at sinabing, opo, sa lahat ng araw at sa lahat ng anyo niya. At nang si Atasha naman ang tinanong, hindi rin siya nagdalawang isip. Opo, siya ang tahanan ko. Palakpakan, luha, tawa, ngiti. Lumapit si Lola habang may hawak na panyo at nanginginig ang boses. Salamat, Atasha. Ngayon, panatag na ang puso ko. Ang apo ko may kasama na sa habang buhay. Sa dulo ng kasal, habang nagsasayaw ang bagong mag-asawa sa ilalim ng mga ilaw, bulong ni Nicky at Tasha ay, ang love story natin parang business plan, pinag-isipan, seneryoso.
pero punong-puno ng puso. Ang partnership na to, for forever, ha? Napatawa na lang si Atasha. At sa partnership na ito, wala kang choice kundi mahalin ako araw-araw. Deal? Of course, deal. Hello, K-Loves! Saang bahagi ng kwento kayo pinakakinilig? I-comment nyo naman po sa ating comment section at babasahin natin yan. Sana nagustuhan niyo po ang kwento ni Atasha at ni Nick. Patuloy pa pong abangan ang mga susunod na uploads dito lang sa K-Love Stories. Huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at i-like na rin po ninyo ang ating episode para mapuno pa muli ang ating puso ng mga masasayang love stories. Dito lang po yan sa K-Love Stories kung saan K sarap umibig at K sarap ding makinig.